Hello everyone, it's me again, Burntam HPT TV. Kamusta po tayo dyan? For today's vlog is another day for you to learn kung paano magbaklas ng drive piece at pulley para ma-check yung ply bolts natin dito sa Yamaha Miusol natin. So ayan, ito yung nabili ko, in-order ko lang din sa online ito. Ito yung tinatawag nilang Y. Para dito mismo ito sa may bell na kung saan ito yung gagamitin natin pa-kontra dito. Ito kasi pag wala kayong puller, yung makina, yung hangin, yung mga ganun, ito ang panggamit. Manual po kasi yan. Kasi ito, hihigpitan mo lang to. Itatapat mo lang to sa may butas. Yung dalawang ganun niya, parang dowel. Tatapat mo sa may butas dito sa may ano ng bell niya, bell housing. Yan. So, yan po ang magiging pangontra niya para maluwagan po natin to gamit ang sakit. Huwag po kayong gagamit ng mga ganito kasi mauupot po ito. Dapat po sakit. Size 17 po yung sakit. Ayan. So, para ma-check po natin yung ply bolts o yung bola-bola niya kung upot-upot na, para ma-check din natin yung drive piece saka ano niya, yung pulley. Ma-check natin yan. So, ayan, kung nakikita nyo, nakabukas na po yan para makita nyo kung paano natin, kung anong laman loob nito. Tinanggal po kasi natin yung crankcase cover niya nandoon. Ayun. So ayan mga ka-DIY, bago pa natin ituloy ang video, sa mga hindi pa nakasubscribe at kung bago pa sa channel na to, kung sa tingin mo makakatulong itong mga video na to para sa iyo, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like at i-share mo itong video na to para makatulong sa iba, at mag-comment ka sa section box sa mga process na hindi mo naintindihan para may paliwanag natin sa inyo. At kung may idea ka kung ano pa yung pwede nating i-vlog, input mo lang po doon. Maraming salamat pala sa patuloy na suporta at iwala sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin na 900 subscriber. Going 1,000 na po tayo. Maraming salamat. So yan, huwag natin matagalin. Yan. Lagay natin ng ganyan. Special tools. Oo. Tapos, yan. I-ano mo rin to, adjust mo ganyan. Yung paluwag kasi pataas. So yan mga ka-DIY, kailangan po natin halagyan ng ano dito, pangontra. Iikot. Iikot po kasi yan eh. Yung iba ho, ginaganon nila yung belt. May maghahawak sa belt. Ito nga, ang pinangihigpit. Masyadong ano to. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng kontra. Wala ho kasi tayong puller, kaya manual ho to. Lagyan natin ang kontra dito. Maliit lang. Ingat lang po sa paggawa nito mga ka-DIY. Yan. Natin ilagay sa may babaw. Baka nabusing. Ganda. Pangasinan. Nangilog. Nangilog. Yan. Ayun. Yan ho. Yan pangungontra natin dito. Pero dahan-dahan pa rin po, baka masira po yung drive piece ninyo. Masyadong ano to, masyadong matigas mga ka-DIY. Yan. Ito na muna baklasin natin para ma-check natin yung clutch lining kung pwede pa. Tapos tanggalin natin ito, luwagan natin. Tanggalin natin ng konti. Yan. Yan o. Pilihan natin ang mabuti dito para itong mga to dudulas dito. Ito o. Ganun ulit. Lagyan natin. Dapat higpitan natin dito. Yan. Pag nahigpitan na natin,
Ibang size yan. Medyo mataba. Kulang na tayo. Wala lang, gamitin natin. Kabila. Ayan, para dito talaga yan eh. Pero pukpukin natin. Baka ng martilyo. Hindi ko kasi pumapasok to kasi ano, kasi may kinikil tayo eh. Diba? Yun o. Kaya ang gagawin natin dyan, palulubugin natin to. Pupukpukin natin ng konti. Pupukpukin muna natin to. Saka natin huli ilalagay ito. Kita natin. Dulas. Kikil na lang ang pangano natin dyan, kikil. Yan, iputin natin. Ito. Yan, lumuwag lang ho. Yan. Yan o. Ngayon mga kadiway, tanggalin na rin ho natin ito sa may clutch. Ayan, ito po yung ano niya, clutch spring. Ito kasi yung clutch niya. Ito yung clutch lining. Ayan mga kadiway, masyado na hong marumi. At saka palitin na rin, oh. Manipis na rin ho siya. Meron pa naman pero palitin na. So baka papalitan ko na to ng mga after 1 month. Ito yung center spring niya. Ayan. Kulay dilaw. Tapos ito yung torsion niya. Ito yung torque drive. Try natin. Yan. So ito yung sa may transmission oil. Nandito yung mga gear sa loob. Yan. So ayusin natin itong torsion. Ito yung torsion niya. Pampataas ng RPM sa cornering. Magpalagay po kayo ng ganito. Importante po ito sa mga scooter. Nandyan po yung mga bearing sa loob. Oh. May bearing ho yan. Dahil kung nakikita nyo yung mga bearing. Oh, para kasi ito sa mga, para ang purpose nito para sa cornering. Hindi nagbabago yung RPM mo. So yan mga ka-DIY, inaayos po natin tong torsion niya. Kasi ano eh, nung kinalas ko yung center spring, tumulas din ho siya. Kumontra. Yan ho yung mga bearing. So yan mga ka-DIY, tatanggalin ho natin tong torsion niya. Yan, makikita nyo po may mga bulitas. Yan po kasi yung nagpapaikot. Ito mga ibang bulitas. Ayun. May magnet po kasi ito. Kaya na magnet niya. Itapat lang natin dito. Yan. Ayusin ho natin yan. Kailangan maglalapat po yan mga ka-DIY. Yung mga hindi nakalapat, yan po ang ilalapat natin. Yun, malapit-lapit na po. Para maitapat natin ang maayos yung ano. Okay na, di ba? Yan, iniputan na natin. Okay na. So, nilinisan na natin ito mga ka-DIY. Yung takip. Lagyan natin ng konting grasa. Dito na lang.
Yung mamaya, pag doon ko lalagyan, kakapit lahat yan. Di ba? Kunting-kunti lang, yung tama-tama lang. Saka natin ipupukpok dyan. Ang purpose po nito talaga, nagpapalakas po ito ng RPM. At pinapanatili niya yung magandang RPM ng automatic o yung scooter mo sa mga bangkingan, sa mga cornering, gano'n. Hindi nagbabago yung RPM mo. Nalagay na ho natin. Yun. Medyo mahirap lang po ito mga ka-DIY. Standby po muna kayo at kakabit na ho natin. Well mga ka-DIY, hihigpitan na po natin kasi nakalaso kanina to, pinalaso natin. Lagyan natin ng konting grasa. Ito kasi dapat hindi mo pwedeng dito ka lang maghihigpit tapos pupukin mo ng ganito, lalabas naman dito kung kontra. Naangat. Kaya aangat po siya. Aangat ang buhay. Kaya ang gagawin natin, maglalagay tayo ng yung saktong-sakto dito lahat tapos ilalagay natin ganyan. Wala ho kasi tayong makuha na yung sakto talaga dito sa may loob niya. So ito na lang nakuha natin na stock velocity rin ho. Para sa carburetor TTGR brand. So ganyan na lang ho. Tapos bago natin yung pupupukin, siyempre maglalagay din ho tayo ng ganito. Tabla. Para yung balance ho yung ano niya. Oo, gagamitin natin yung martilyo ni Thor. Yan mga ka-DIY. Wow, bigat. Kunting bagsak lang naman to kasi masyado nang mabigat yan. Try natin kung yun, umiikot na mga ka-DIY. Ang purpose kasi nung bearing, ay nung mga bulita sa loob, para umikot yung center spring dito. So pag nagko-cornering ka, sumasama din ho siyang umiikot. Cornering, yung nagbabanking ka sa mga sharp curve, ganun, yan o. So yan, okay na ho yan, umiikot na ho siya. Ilalagay na ho natin yung ano. Kunin mo na, buuin na natin. Yan, nilinisan ho natin yan ng tubig saka bar soap, degreaser. Itong center spring at saka yung clutch lining niya. So okay na, binugluran na natin. Okay na yan. So ito na lang gagawin natin. Kung may liha pa sana dyan, ilihain natin itong mga part na may kalawang. Kung wala, yung ano na lang, yung pamport natin, yung mini grinder. Kasi yung liha niya, ganoon na lang, para mas mabilis, di ba? Yan mga ka-DIY, ang gagawin ho natin dito, isasanding natin to para nang sa ganun matanggal to may mga part ng kalawang. Dapat ho kasi smooth lang po itong sa may clutch bell niya, itong bell. Dapat ganyan ho, makinang. Gamit po tayo ng mini grinder. Yan. Dapat mo ng konti dito. Yan para maliwanag. Sige. Yan. Sige lang. Yan, gamit ko po Oxford na brand po yan. Yan, yung mini grinder natin. Pag natanggal mo na yung mga kalawang, lahat ng mga part na may kalawang, ibuo mo na, ha? Para mas makinang. So, standby po muna kayo mga ka-DIY. Yan, malapit na matapos mga ka-DIY. Pero may mga part pa ho siya. Na medyo makalawang. Pero malapit na ako, kumikinang na po. Ayan mga ka-DIY, final na po yan. Ginagamitan po natin siyang steel brush. Standby po ulit. Malapit na ako tayo matapos. So ayan mga ka-DIY, tapos na ho. Yan. Ang purpose ho kasi nito, dapat ho nakapolish ho yan para mawala po yung drag o hindi po kayo magkaroon ng drag sa scooter ninyo o sa mga Mio ninyo. Yan. Ito po yung clutch bell o yung bell. Diyan po dumadaan yung clutch lining. Ito yung clutch lining mga ka-DIY. Yan. So yung clutch lining natin, palitin na rin ho siya. Pero pwede pa naman, siguro couple of months, mga 2 months, 1 month, papalitan ko na to. Yung pang racing na. So yan, standby po kayo at bubuuin ho natin ito. Kung ito mga ka-DIY, nalagay ho natin tong center spring muna. Yung center spring natin, matigas pa naman. Kasi itong Mio ko naman, hindi naman po masyadong nagagamit. Hindi naman ho araw-araw nagagamit yung Mio ko. Ano lang yan, pagka may ride lang. Tapos kung nagagamit man, dito lang po sa bayan-bayan lang, mga
5 minutes to 10 minutes lang ho kasi mula dito sa bahay hanggang bayan. So yan. Yung torsion na to, yung torsion bearing niyan, dito ho nakalagay itong center spring. Para ganyan ho, umiikot din ho siya, ganyan. Pag sa cornering mo, maganda yung RPM mo, hindi nagbabago. Hindi naiipit. Umiikot ho yan. May mga bulitas ho sa loob. So yan, lagay na ho natin. Tapos ito ho kasi dito, ganyan. Kaya bibigatan ho natin yan. Ito, yung clutch lining. Pantay mo to doon ha. Sige. Bigatan mo ng maigi. Ayun. Tapos, lalagay na ho natin to. Ganyan ho. Dapat ho yung paglalagay ho nito ay pantay. Pantay ba? Hindi, nakaangat yung kabila. Nakaangat yung kabila. So, tatanggalin ulit natin. Ayun, pantay na, di ba? Pantay na siya. Ayun, pantay na ho. Sige lang, baka kaya pang higpitan. Ano? Wala na. So, bitawan mo kunti-kunti, mga kaniway, ganyan. Yung mukha niyo. Tapos, huwag nyo itatapat yung mukha ninyo. Try natin to kung mailagay natin. Yan. Ganyan po ang paghigpit niyan, mga kadiiwan. Dapat ho kasi mahigpit mo masyado to. Yan, ganyan ho ang itsura niyan. Tapos yung belt papasok dito, tapos iuusod niya yan. Yung ito pupunta rito pagka yung belt pag malakas na yung takbo mo. So yan, naka 1,000 RPM po tayo na center spring. Tapos yung clutch spring ko, yun. Yung tatlo, hindi ko na maalala kung ano yun. Kulay blue. So ito, hihigpitan na lang po natin ng maigi pag nakalagay na doon. Okay? Yung bell naman niya, yung itong bell, dito yan. So tara mga kaibigan, mga ka-DIY, ilalagay na po natin. Muna natin ang grasa dito. Siguro sa susunod na buwan, babaklasin ko to. Gagawa tayo ng DIY para babaklasin natin to. Kasi medyo umaalog-alog na to. Baka na-bearing na to doon sa loob. Ship na rin natin, magpapalit na rin tayo ng transmission fluid. So yan, yung pamunas na yung doon. So sa ngayon mga ka-DIY, ang naituro lang muna namin sa inyo kung paano magbaklas ng torque drive. Yan, ng center spring, clutch lining, saka itong belt kung paano linisan. Ayan, ayan po una natin ilalagay. Pero bago natin ilagay muna natin tong belt. Ayun. Ayan. Kasi to, ilalagay lang ho natin dito. Dapat sa ngipin. Oo. Pero lalagay muna natin ng sa loob kasi may mga po yan. Bearing din po yan. Dapat ito po ang maintenance ng mga bearing mga ka-DIY. Grasa. Para maganda po yung ikot. Malubricate po sila. So yan. Pagka ito kasi nilagay nyo ng ganyan, mahirapan na kayo maglagay ng belt. Diba? So ang discarding yan, kunin mo muna to at saka maglagay. Bubuka ko ho siya. Tingnan nyo ho mga ka-DIY para ito lumubog, para pumasya yung belt dito, yung torque drive. Ayan, lumubog ho yung belt. So, kunti pang lubog. Ayan. Okay na yan. Lumubog na ho kasi yung belt. Pwede mo nang ipasok yan. Lubogin ko pa ng konti. Ayun. Yun. Pumasok na ho. Ganyan ho. Habang umano po to, habang tumatakbo po, lumalakas yung RPM. Ano po yan? Ihigpit ito. Ito po, magdidikit dito. Tapos yan, papasok dito yung belt. Dito naman, aangat dito. So, lagay muna natin to. Nakaka-DIY. Ito naman ang lalagay natin. Yan. Pero, higpitan muna natin to. Para mo natin ang maayos yan mga ka-DIY, lalagay ko natin to dalawa. Ito sa may part ng bilog. Dito. Higpitan natin. Saka natin yan. Higpitan ito.
Yun, kulang pa kasi ng higpit yan. Baka kung kasi kumalas. Mga ka-DIY, kung makikita nyo ho, itong bolt niya, dapat ho sumentro dito. Para hindi po ito sumaya dito sa may ano, dito sa may bell. Kailangan na mahigpitan ho natin mabuti pa. Okay, higpit na lang po mga ka-DIY. Lapit-lapit na po. Wala lang kasing ano, kasama maghahawak. Yun, malapit na ho. Yan ho. Malapit na ho siyang pumasok. So, tatayuan na lang ho natin. Para hindi ho kumalas. Importante ho kasi ito. Dapat po pumantay ito mag-flat. Kunti pang higpit. Yan, so okay na. Higpit na yan. Isa pa. Last. Yun, wala na talaga. Okay na yan. Higpit na ho yan mga ka-DIY. Ito na po ang bell ang ilalagay natin pinakalas. Yan, pumantay naman na dito. Yan. Ito po, ang purpose niya, bubuka po yan eh. Bubuka tong tatlo na to, ipapaikot niya to. Dito siya, ano, magpa-clutch. Yan. Ilagay na ho natin. Huwag niyo pong kalimutan na ilagay itong, ano niya, turing. Yan. Mamaya pa ho natin ito ilagay. Higpitan muna natin ito. Gamit ang 17. Yan, sakit. Ito. Pero kukontrahan ho natin ulit. Ganun ho ulit. Papasok natin dito sa may butas. Ito po ang purpose ng ano, Y socket. Yan po. Para pangontra natin. Dapat mahigpit din po ito. Mahigpit na yung mga ka-DIY. Tapos ilalagay na ho natin itong o-ring. Yan. Tapos lalagyan din natin ng konting grasa dito. Kasi ito po yung para sa bearing doon sa may crankcase. Yan. Tapos na ho yan. At ito po mga ka-DIY, saka na lang ho natin babaklasin kasi hiniram po yung ano ko, yung puller. So babaklasin kasi yung ginagawa ng iba na nilalagyan ho ng ano dito. Yung parang pangontra, yung ito dito. Kukontra nilang ganyan. Tapos ito papangga dito. Mahirap po yun, baka po bungis ito ay. Ano na yun? Baka maano to eh, matanggalan dito. Mag-crack. So sayang yung ano mo. Wala tayong pamalit. Ha? Wala tayong pamalit. Yung pulley. So, wala tayong pamalit ng pulley. Itong drive piece, meron tayo. Yung pulley, wala. So yan, hihigpit na rin po yan mamaya. Try muna, mga ka-DIY. Try ko po, napanda rin. Mababato, doon naman baliktad. Diba? Kung kayo nakikita nyo doon nakalubog, dito nakibabaw, magbabaliktad ko yan pag mabilis ko yung takbo mo. Ayun mo mga ka-DIY. Wait lang po at ilalagay po natin itong crankcase cover niya. Okay? So standby lang po muna.